Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Yan. So, okay lang po ba bago po tayo magsimula sa Sunday School, pray po muna tayo. Father God, maraming salamat po sa napakagandang umaga na binigay niyo po sa amin. Sa pag-aaral po namin sa Sunday School, minsan pa kami nagpapakumbaba, Panginoon. Pangunahan niyo po kami sa aming pagsamba at pag-aaral po ng iyong mga salita. Nawa, Lord, sa aming mga matututunan, patuloy kami lumago sa aming pananampalataya, sa aming relasyon po sa inyo, Panginoon, at lalo pa kami magindaan ng pagpapala po para sa marami. Maraming salamat. Minsan pa, Banal na Espiritu, kayo po yung manguna at patuloy na kumilos po sa aming kalagitnaan. Mahayag po, hindi yung kalooban namin, kundi yung kalooban niyo po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito lamang ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, muna tayo. Pwede po bang batiin muna natin ang ating mga katabi ng good morning? At masayang good morning. Yan. Set up natin yung mood sa isang magandang morning. So dapat lagi tayo nag-i-start ng good. Amen ba? So dapat tatanggalin natin yung any negative vibes, no, sa ating ginagawa sa araw-araw. Lalo na sa gawain ng Panginoon. So, ready na po ba tayo magpatuloy sa Sunday School? So, ano po yung topic nung nakaraan? So, may nakakaalala ba? Classmates, Sunday School, mga classmates. May nakakaalala po ba dun sa ating topic last week? Sabi po, meron dito. Active dito sa may kaliwa. Ano po yon? The church. Okay. So, ito po yung continuation ng topic natin last week, the church. So, ine-emphasize po natin dito, binibigyan linaw pa natin kung ano yung ibig sabihin po ng church. Kasi maaaring mali tayo ng pagkaunawa o pagkaintindi, ano ba yung ibig sabihin ng church, ano ba yung ginagawa ng church, ano ba yung purpose ng church, kung bakit may church. So, dito sa Sunday School, gusto natin palawakin pa, paliwanagin kung ano yung mga bagay na dapat nating malaman patungkol sa church. So, last week, binanggit nga po sa buhay po ni Kuya Toto, yung definition ng church, yung aspect ng church. Tapos, binabanggit din po doon yung mga definition, mga aspects. Tapos, sa kung ano yung purpose ng invisible church saka the visible church, doon natapos si Kuya Toto. So, mag-i-start po tayo sa number 3. Diyan pa rin po sa the church. Yung mga may hawak po ng libro ng Sunday School, nasusundan po ba? Andiyan na po ba kayo? Tama po ba yung page na nabuklat po ninyo? So, pwede tayo mag-start, no? Mag-start po tayo sa number 3. So, sa number 3, nakalagay po dito, the meaning of local church. So, sabi dito, it is any local assembly made up of members of the universal church or body of Christ, whose common bond is their fellowship with Jesus Christ. So, ang isa sa mga meaning daw po ng local church is part siya ng universal church. So, ito po, specifically, example lang, isa sa mga local church po is itong church po natin dito sa Cubao. Pero tinatawag din natin siyang main church ng Jesus the Living Water. Pero pag-uusapan po is patungkol sa local church, tayo po ay isang local church dito sa location ng Cubao. Naunawaan po ba natin? So kasi ang pinag-uusapan po natin dito is yung meaning ng local church. So part tayo ng local church. So pag sinabi namang universal church, ito po yung tumutukoy doon sa pangkalahatang church sa buong mundo. Okay po ba? Naunawaan niyo po ba? So it refers to all the believers at sa lahat ng churches worldwide. So tayo dito as Jesus the Living Water main church, tayo ay part ng local church dahil part tayo ng universal church. Nasusundan po ba? So pag sinabing universal church, ito yung mga church na mga mananampalataya na nagsama-sama, nagtitipon-tipon, na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Nagsasama-sama tayo, nag-gather dahil sa Panginoong Hesus. So wala tayong ibang reason kung bakit nagsasama-sama po tayo dito. Walang iba kundi dahil sa Panginoon. Okay po ba? So, everything na ginagawa po natin ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. So, ang direction dapat ng ating pagsamba, lahat ng ginagawa po natin sa worship service, sa ating mga pagtitipon as church,
ito'y patungkol sa ating Panginoon, sa ikalalago po ng ating pananampalataya. Nasusundan po ba? So naipaliwanag ko naman po yung ng malinaw sa Universal Church, no, para wala po tayong confusion. Pero kung meron kayong tanong, pwede tayong magtanong mamaya. So tayo, ulitin ko lang, tayo po dito, part tayo ng local church. Ang location natin is dito sa Cubao. So may example dito sa verse, may mga Bible po tayo. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Basahin po natin yung sample dito. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. So ito example. Sabi dito, si Apostol Pablo po yung nagsasalita. Sabi dito, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, kayong mga ibinukod upang maging kanya sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus, mga hinirang niyang maging banal na mga tao niya, kasama ang lahat saan mang lugar na kumikilala sa ating Panginoon. So yun kanina Universal Church ng Panginoon si Kristo na Panginoon nating lahat. So dito sa verse na to, binibigyan tayo ng example dito. Si Pablo ay nagsulat, nakikipag-usap siya sa local church ng mga taga Corinto. So ang Corinthians, so binabasa natin to, kausap niya dito yung local church sa Corinth. So parang ang pinakamalapit na example, halimbawa si Bishop Alfred nag-abroad o pumunta saglit, nagbakasyon. Meron siyang gustong iparating sa atin na gustong ipasabi. Ako'y nakikipag-usap sa local church dyan sa mga kapatid natin, sa mga mananampalataya dyan sa Cubao, local church. So, yun yung local church ng Jesus the Living Water. So ganun yung ina-emphasize natin dito sa local church sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Nasusundan po ba? So kahit pa paano, lumilinaw naman po yung meaning ng local church, no? So sabi sa subpoints dito, it is the voice of the universal church in a given location. Its mission is to proclaim and demonstrate the message and ministry of the Lord. So ang purpose po pala ng isang local church sa isang lugar o sa isang location is to proclaim and demonstrate the message and ministry of the Lord Jesus Christ. So, ang local church o isang church na na-establish sa isang lugar, hindi siya nag-i-exist dahil wala siyang purpose. So, kaya nandyan yung local church is para maging boses siya o maging mouth, tawag dito, maging para siyang spokesperson ng Panginoon. So, tayo, ang purpose natin as church, tayo yung magsisilbing boses para maipahayag po yung mabuting balita dito sa mga kapitbahay natin o kung saan man tayo na nandoon na pwede tayo mag-share ng gospel. Pero ang pinaka-purpose ng church is maging tagapagsalita, maging tagapagpahayag ng kung ano yung gustong ipasabi ng Panginoon dun sa lugar na yon. Nasusundan po ba? So, hindi lang tayo basta nagsasama-sama dito, nag-gather para lang makita yung bawat isa. Ang pinakamahalagang dahilan o rason kung bakit tayo nandito is ipahayag yung mabuting balita ng kaligtasan, no? Sa mga hindi pa po nakakatanggap po nito o nakakapakinig. Nakukuha po ba natin mga kapatid? So pag sinabing the church, ang purpose ng church, hindi lamang po mga pastor, mga leader o bishop ang dapat maghayag, kundi tayo din po na nakakatanggap ng mabuting balita, tayo din po, part po tayo ng church. Amen po ba? Taas nga po dito ang kamay ng part ng church. Yung iba yata, part ng church, taas nga po ang kamay, yung mataas, nakataas. Para medyo may stretching tayo, di ba? Sa umaga, mahalaga yung stretching. So, bilang part ng church, tayo ay kasama sa maghahayag ng mabuting balita, to share the gospel. Nasundan po ba natin? Okay. Sa Matthew 28, sabi ito, verse 18 to 20. Basahin po natin. Matthew 28, verse 18 to 20. Basahin po natin. Sabi dito, 18 to 28. Matthew 28. 28. Ayun. Matthew 28, verse 18 to 20. Sabi dito, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo,
Sino yung pinapahayo dito? Mga disciples ng Panginoon. So, lahat po tayo disciples ng Panginoon. Lumapit at ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo sa lahat ng mga lahi. So hindi lang po kapwa natin Pilipino yung pinapahayuan sa atin. So sinusugo din tayo ng Panginoon kahit sa mga foreigner, sa mga hindi natin kalahi. At gawin silang mga alagad ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo, ako'y palagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So ito yung isa sa mga command na binigay sa atin ng Panginoon na humayo to share the gospel. So, isa pa sa meaning ng local church, it is a must that we should fellowship with one another. Let us not give up meeting together as some are in habit of doing. So, isa pa sa paalala ng ating Panginoon na wag natin makasanayan po na i-give up yung pag-join sa mga fellowship, sa mga church gathering. Kasi sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, Hebrews chapter 10 verse 25. 10:25. Yan. Sabi dito, Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin. Hello? Sabi dito, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin, gaya ng nakaugalian. So, nagiging habit na rin pala to o nagiging kaugalian na din. So, ang masama dito, kapag nakasanayan nating hindi umattend ng mga pagtitipon o mga fellowship, sabi dito, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So ang purpose kasi ng mga fellowship is para magpalakasan po tayo, para ma-strengthen yung ating pananampalataya. So isa sa mga magandang benefits po ng pagdalo sa ating mga pagtitipon is kapag ka medyo nanghihina ka sa pananampalataya mo sa Panginoon, through fellowship, na-encourage ka, na-motivate ka ulit, at the same time, nare-restore yung spiritual life mo. Okay? Nakukuha po ba natin? So, ang kahalagahan po ng pagdalo natin sa mga pagtitipon, kapag yung ating spiritual is nananamlay, mga konting tapik ng ating mga kapatid at pagyakap, di ba? At konting encouragement from the Word of God, lumalakas uli yung ating pananampalataya. At lalo tayo nagagamit ng Panginoon para sa kalawalhatian po niya. Nasusundan po ba? So hindi lang tayo basta umaattend. Isa sa mga goal dapat po natin, kung tayo'y malakas at nararamdaman natin pwede tayo mag-encourage ng iba, kung may mga kapatid po na tayo napapansin na medyo nanghihina sa kanyang pananampalataya, o medyo napapansin natin na parang down siya, nakakita naman yun sa aura di ba? Pwede natin siyang i-approach, tulungan, tanungin, ano ba yung kanyang mga pinagdadaanan. Sa pamagitan nun, may express natin yung kung ano ba talaga yung kahulugan ng mabuting balita ng Panginoon natin. Amen po ba? So, ang goal natin, kaya tayo nagpa-fellowship, gusto natin magpalakasan, hindi po para magpanghinaan natin bawat isa. Ang purpose po natin is i-encourage, palakasin, patatagin yung bawat isa po sa atin. Nakukuha po ba natin? So, yun yung mga meaning ng local church. So, okay na po ba yung number 3? Malinaw po ba? Nasusundan? So, sa number 4 naman po, other names given to the church. So, may mga ibang names po pala na ibinigay sa church. So, isa sa mga names na inaibigay sa church is number 1, temple. So, mababasa po natin to sa Ephesians chapter 2, verse 21 to 22. Ephesians chapter 2 verse 21 to 22. O sabi dito, sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. At dahil kayo'y na kay Kristo, lahat po ng na kay Kristo, taas po ang kamay. Classmate, taas po ang kamay lahat ng na kay Kristo. Okay. Bahagi na rin kayo nitong gusaling itinayo
kung saan nananahan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So aware po ba tayo lahat na ang Diyos ay nananahan po sa atin? Paano natin masabi? Parang doctrinal yung tanong no? So malinaw, sinasabi dito ni Paul na ang bawat isang sumasampalataya sa Panginoon, nananahan sa Kanya yung Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. So dapat alam natin to. So meron nananahan sa atin, hindi lang si Mike or si kapatid ang nananahan sa atin. Ang nananahan dito is ang Panginoon Diyos, yung Kanyang Espiritu. So isa sa mga tawag sa churches is temple. So sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay. So we are connected with one another. Nakukuha po ba natin? At nagiging isang banal na templo ng Panginoon. So ang nagpapabanal doon sa templo, hindi yung ginagawa natin. Ang nagpapabanal sa templo is si Jesus Christ. Siya yung nagpapabanal po sa templo o sa church. So another names given by church, to the church is tinatawag din po tayong family. Aware po ba tayo na tayo isang pamilya? Okay, so tingnan natin sa Ephesians chapter 3. Verse 15. Ay, hindi, sorry. Ephesians chapter 2, verse 19. Hindi siya, Ephesians chapter 2, verse 19. O, sabi po dito, kaya kayong mga hintil ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. So mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo ngayon, tingnan mo yan, pati yung sa kabila, yan ay family o kapamilya. Amen po ba? Tayo po lahat dito ay isang pamilya. Sa ayaw at sa gusto po natin, dahil tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, tayo ay tinuturing na magkakapatid. So, ang turingan natin dito, hindi na tayo dapat parang stranger sa bawat isa. No? So, i-practice po natin na ang treatment natin sa bawat isa is magkapamilya, magkapatid. So, part tayo ng isang sambahayan. Sinasabi po dito, di ba? Kayong mga hintil ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. So, as church, di ba, tinatawag din tayong family. We are family. Okay? So, nasundan po ba? Okay. So, 5 minutes. Okay, 5 minutes pa. So, another names given to the church is bride. So, basahin natin sa Ephesians chapter 1, verse 22 to 23. Chapter 1, verse 22 to 23. Okay? Sorry, Ephesians chapter 5 po pala. Sorry. Ephesians chapter 5 verse 22. 22 to 32. So basahin po natin dito. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung paano nagpapasakop ang iglesia ay Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia, upang maging banal ito matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ay iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis.
Gayun din naman, dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginagawa ni Kristo sa kanyang iglesia. Sapagkat mga bahagi tayo ng kanyang katawan. Sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Napakalalim ng kahulugan ng misteryong ito, ngunit tinutukoy ay si Kristo at ang kanyang iglesia. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili at kayong mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. So, hindi ko na i-emphasize dito kung ano yung commandment. Pero tinutukoy po dito ng binasa po natin is, yung church is tinuturing na bride o asawa ng Panginoon. So, aware po ba tayo doon? Narinig na po ba natin? Sino yung first time lang po nakapakinig nun? So, ang church is tinuturing natin na dito, according sa binasa natin is, siya yung bride ng Panginoong Jesucristo. So, kung may nabasa kayo sa ibang verses na sa pagbabalik ng ating Panginoon, para siyang ikakasal na lalaki. At yung church, di ba, sasalubungin siya sa ano bang tamang term? Hirap ng lalim Tagalog. Alapaap. Tama ba? Alapaap? O alapaap na parang ikakasal. So nasusundan niyo po ba? So yun yung mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon. So para tayong ikakasal. So dapat, di ba, wala namang ikakasal siguro na hindi excited eh. Amen po ba? So lahat ng ikakasal excited. So ang pagbabalik ng ating Panginoon, hindi siya kinakatakutan. Amen? So ang pagbabalik ng Panginoon, dapat na-excite po tayo kasi para tayo ikakasal sa Panginoon. Makikipag-isa na tayo sa Kanya. Amen? Forever and ever. Amen po ba? Okay.